Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang maliit na probinsya, may isang dalagang simple lang ang buhay. Ang pangalan niya ay Maria. Lumaki siya sa hirap pero puno ng pangarap ang kanyang puso. Kahit mahirap ang kanilang buhay, tinuruan siya ng kanyang ina na maging mabait, matyaga, at huwag sumuko. Araw-araw, maaga siyang gumigising para tumulong sa kanilang maliit na tindahan. Nagbebenta sila ng gulay at prutas sa palengke. Minsan kulang pa ang kita nila, pero hindi nawawala ang ngiti ni Maria. Isang araw, sinabi ng kanyang ina, "Maria, anak, kahit mahirap tayo, huwag mong kalimutan na may halaga ka." Ngumiti si Maria at sumagot, "Opo, Nay. Gagawin ko po ang lahat para sa atin." Lumipas ang mga taon at natuto si Maria na maging matapang. Nagtapos siya ng kolehiyo sa tulong ng scholarship. Pangarap niyang makaahon sa kahirapan at matulungan ang kanyang pamilya. Pero isang araw, may dumating na malaking pagbabago sa kanyang buhay. Habang naglilinis siya ng kanilang bahay, may isang lalaki ang dumating. Nakasuot ito ng maayos na damit, parang mayaman. "Magandang araw po," sabi ng lalaki. "Magandang araw din po," sagot ni Maria. "Ako si Kim Reyes. May mahalagang bagay akong ibibigay sa iyo." Nagtaka si Maria. "Sa akin po." Tumango ang lalaki at inabot ang isang sobre. "Buksan mo ito." Dahan-dahang binuksan ni Maria ang sobre. Laking gulat niya nang makita ang isang tseke. 5 bilyon. Halos hindi siya makapaniwala. "Hindi po ito totoo." Ngumiti si Emil Reyes. "Totoo yan. May isang taong nag-iwan yan para sa iyo." "Pero bakit po sa akin?" "Malalaman mo rin sa tamang panahon." Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang lalaki. Naiwan si Maria na puno ng tanong. Kinabukasan, nagpasya siyang pumunta sa bangko para i-verify ang tseke. Pagdating niya sa bangko, simple lang ang suot niya. Mukha siyang isang ordinaryong probinsyana. Lumapit siya sa teller. "Ma'am, gusto ko pong ipacheck itong tseke." Tiningnan siya ng teller mula ulo hanggang paa. Kita sa mukha nito ang pagdududa. "Sigurado ka ba na sayo yan?" "Opo." Kinuha ng teller ang tseke, pero halatang hindi siya naniniwala. Tinawag niya ang kanyang manager. "Sir, tingnan niyo nga po ito." Lumapit ang manager at tiningnan ang tseke. Bigla siyang napangiti, pero hindi magandang ngiti. "Miss, saan mo nakuha ito?" "Ibinigay lang po sa akin." Nagtinginan ang mga empleyado at nagsimulang magbulungan. "Baka peke yan. O baka ninakaw di." Narinig iyon ni Maria. Naramdaman niyang pinapahiya siya. "Hindi po ito peke." Pero hindi siya pinakinggan. "Miss, kailangan naming i-verify ito. Pero sa ngayon, hindi ka namin pwedeng tulungan." "Bakit po?" "Dahil mukhang hindi naman sayo yan." Parang sinaksak ang puso ni Maria sa sinabi ng manager. Napatingin siya sa paligid. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Para siyang isang kriminal. Napaluha siya. "Hindi niyo po ako kilala di." Bigla, may isang boses ang narinig sa likod. "Anong nangyayari dito?" Lumingon ang lahat. Isang lalaking may matapang na aura ang papalapit. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Tahimik ang buong bangko. "Sir." Biglang nagbago ang ugali ng manager. "Good morning po." Lumapit ang lalaki at tiningnan si Maria. Bakit siya umiiyak? Hindi makasagot ang manager. Ibinigay ng teller ang tseke sa lalaki. Pagkakita niya nito, biglang nagbago ang kanyang mukha. "Alam niyo ba kung kanino galing ito?" Tahimik ang lahat. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Ang pangalan na nakalagay dito ay kay Don Alejandro Villanueva." Biglang nagulat ang lahat. Ang pangalan na iyon ay kilala sa buong bansa, isang bilyonaryo na makapangyarihan. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang buong bangko matapos banggitin ang pangalan na Don Alejandro Villanueva. Lahat ay napatingin kay Maria. Hindi siya makapaniwala. "Sino po siya?" mahina niyang tanong. Nagulat ang manager. "Hindi mo kilala si Don Alejandro?" Umiling si Maria. "Hindi po di." Nagbulungan ang mga tao.
Paano nangyari to? Bakit sa kanya napunta ang tseke? Lumapit ang lalaking nakasuit kay Maria. Ako si Carlos Villanueva. Nanlaki ang mata ng lahat. Anak ako ni Don Alejandro. Lalong kinabahan si Maria. Hindi ko po alam di. Mahinahon siyang tiningnan ni Carlos. Hindi mo kasalanan. Pero kailangan mong sumama sa akin. Bakit po? Dahil may malaking lihim na dapat mong malaman. Hindi na nakapagsalita si Maria. Pakiramdam niya ay biglang nagulo ang kanyang buhay. Pagpunta sa mansyon. Sumakay si Maria sa kotse ni Carlos. Habang nasa biyahe, tahimik lang siya. Tumingin siya sa bintana. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Lumipas ang ilang minuto. Maria, biglang sabi ni Carlos. Opo. May tiwala ka ba sa sarili mo? Nagulat siya sa tanong. Hindi ko po alam di. Ngumiti si Carlos ng kaunti. Malalaman mo rin. Pagdating nila sa isang napakalaking mansyon, halos hindi makapaniwala si Maria. Dito po kayo nakatira? Pagpasok nila, parang ibang mundo ang kanyang nakita. Malinis, maganda at sobrang yaman. Hindi matandang babae. May isang matandang babae ang lumapit. Carlos, sino siya? Lola, siya po si Maria. Biglang nanlaki ang mata ng matanda. Maria. Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. Ikaw na ba? Hindi ko po kayo kilala di. Napaluha ang matanda. Matagal kitang hinintay di. Lalong nalito si Maria. Ano pong ibig niyong sabihin? Yan ay katotohanan. Umupo silang tatlo sa sala. Huminga ng malalim si Carlos. Maria, ang totoo, hindi ka ordinaryong tao. Kinabahan siya. Ano po? Ang tunay mong ama ay si Don Alejandro. Parang tumigil ang mundo ni Maria. Hindi eh. Tumayo siya. Hindi po totoo yan. Pero tumango si Carlos. May ebidensya kami. Inilabas niya ang isang lumang dokumento. Birth certificate. Nanginginig ang kamay ni Maria habang binabasa ito. Nakita niya ang pangalan. Don Alejandro Villanueva. Napaluha siya. Bakit hindi ko alam? Lumapit ang matandang babae. Dahil pinili ng iyong ina na ilayo ka sa amin. Bakit po? Para protektahan ka. Yan, nakaraan. Ikinwento ni Carlos ang lahat. Noong bata pa si Maria, nagkaroon ng problema sa pamilya Villanueva. May mga taong gustong agawin ang kanilang kayamanan. Para sa kaligtasan ni Maria, ipinadala siya sa probinsya kasama ang kanyang ina. Hindi ka namin kinalimutan, sabi ng matanda. Araw-araw kitang ipinagdarasal. Pero bakit ngayon lang? Dahil wala na si Don Alejandro. Biglang natahimik si Maria. Patay na po. Tumango si Carlos. Bago siya namatay, iniwan niya ang lahat para sa iyo. Emotion anti-Maria. Hindi napigilan ni Maria ang kanyang luha. Hindi ko man lang siya nakilala. Hindi ko man lang siya nayakapi. Lumapit si Carlos. Pero mahal ka niya. Paano niya nasabi? Dahil ikaw ang pinili niya. Tahimik si Maria. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o masasaktan. Bagong problema. Pero biglang naging seryoso ang mukha ni Carlos. Hindi pa tapos ang lahat. Ano po? May mga taong ayaw na makuha mo ang mana. Kinabahan si Maria. Sino po sila? Mga kamag-anak natin at mga kalaban sa negosyo. Anong gagawin ko? Tumingin si Carlos sa kanya. Kailangan mong maging matatag. Pagbabago din ay Maria. Unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Mula sa isang simpleng probinsyana, nagiging isang matapang na babae. Kung ito ang katotohanan, lalaban ako. Ngumiti si Carlos. Yan ang gusto kong marinig. Cliffhanger. Habang nag-uusap sila, may isang lalaki ang nagmamasid sa labas ng mansyon. Siya na palati. Ngumiti ito ng masama. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang lahat. At dito magsisimula ang mas malaking laban. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video.
Lumipas ang ilang araw matapos malaman ni Maria ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mula sa isang simpleng probinsyana ngayon ay isa na siyang tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan. Pero kasama ng kayamanan na ito ay ang panganib. Ines, bagong mundo. Sa loob ng mansyon, unti-unting tinuturuan si Maria ng mga dapat niyang malaman. Business, pag-aari, at kung paano maging matatag sa harap ng mga tao. Hindi sapat na mabait ka lang, sabi ni Carlos. Kailangan matapang ka rin. Tumango si Maria. Gagawin ko po ang lahat. Unang pagsubok. Isang araw, dinala siya ni Carlos sa opisina ng kanilang kumpanya. Pagpasok pa lang niya, ramdam na niya ang malamig na tingin ng mga tao. Siya na ba yun? Parang hindi naman ni. Probinsyana lang yan. Narinig lahat ni Maria. Pero hindi na siya umatras. Huminga siya ng malalim. Kaya ko to, di. Yan, kontrabida. Biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Maganda, elegante pero matalim ang tingin. Ako si Veronica Villanueva. Tahimik ang lahat. Ako ang pinsan ni Carlos at isa sa may-ari ng kumpanyang ito. Lumapit siya kay Maria. Ikaw ba yung sinasabi nilang tagapagmana? Opo, di. Ngumiti si Veronica, pero halatang peke. Hindi ka bagay dito. Parang nanlumo si Maria. Anong ibig niyo pong sabihin? Simple lang hindi ka kabilang sa mundong ito. Unang paghiya. Sa harap ng lahat, nagsalita si Veronica. Mga empleyado ito ang bagong boss niyo. Nagbulungan ang lahat. Pero tingnan niyo naman siya, di. Para lang siyang katulong, di. Napahiya si Maria. Pero biglang nagsalita si Carlos. Tama na. Tahimik ang lahat. Respeto ang kailangan dito. Pagdududa. Pagkatapos ng meeting, umupo si Maria mag-isa. Baka tama sila eh. Hindi ako bagay dito. Pero naalala niya ang kanyang ina. Anak, huwag kang susuko. Napapikit siya. Hindi lalaban ako. Yan's plano din Veronica. Sa kabilang banda. Nag-uusap si Veronica at isang lalaki, si Marco. Ano ang plano mo? Tanong ni Marco. Ngumiti si Veronica. Sirain siya. Paano? Unti-unti hanggang siya na mismo ang sumuko. Pagtataksil. Kinabukasan, may mahalagang meeting si Maria. Ito ang kanyang unang malaking test. Pero bago magsimula, may isang empleyado ang lumapit sa kanya. Ma'am, ito po ang mga documents. Salamat. Hindi niya alam mali ang binigay sa kanya. Pagdating sa meeting, nag-present si Maria. Pero biglang nagsalita ang isang investor. Miss, mali ang data mo. Nagulat siya. Ano po? Tingnan mo ito. Ipinakita ang tamang impormasyon. Nanlaki ang mata ni Maria. Hindi po ito ang nakita ko, di. Nagtinginan ang lahat. Hindi siya prepared, di. Hindi siya karapat-dapat, di. Napahiya siya sa harap ng lahat. Pagkabigo. Paglabas niya ng meeting room, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Ginawa ko naman ang lahat, di. Biglang lumapit si Carlos. Maria, di. Pasensya na po, di. Umailing si Carlos. Hindi mo kasalanan. Sino po ang may kasalanan? Tahimik si Carlos. Pero alam na niya ang sagot. Tunay de kalaban. Sa malayo, nakatingin si Veronica. Ngumiti siya. Simula pa lang yan. Pagbabago. Pero sa pagkakataong ito, hindi na umiyak si Maria ng matagal. Pinunasan niya ang kanyang luha. At kung gusto niyong bumagsak ako, di. Magkakamali kayo. Matapang easy desisyon. Pumunta siya kay Carlos. Sir, handa na po ako. Para saan? Para lumaban. Ngumiti si Carlos. Sigurado ka? Opo. Cliffhanger. Habang lumalakas si Maria, mas nagiging mapanganib ang kanyang kalaban. At sa susunod, may mas malaking pagtataksil na mangyayari. Mula sa taong hindi niya inaasahan.
Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Lumipas ang mga araw. Unti-unting natututo si Maria kung paano lumaban sa mundo na hindi niya kinalakihan. Mas naging matatag siya. Mas naging seryoso. Pero hindi niya alam. Mas papalapit na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Bagong pag-asa. Isang umaga, may magandang balita si Carlos. Maria, may isa pang pagkakataon. Ano po iyon? Isang malaking deal. Kapag nagtagumpay ka dito, mapapatunayan mo sa lahat na karapat-dapat ka. Kinabahan si Maria pero ngumiti siya. Gagawin ko po ang lahat. Hindi mahalagang deal. Ito ang pinakamalaking meeting ng kumpanya. Maraming investors ang darating. At si Maria ang haharap sa kanila. Bago magsimula, lumapit si Marco. Good luck. Nagulat si Maria. Salamat ni. Sa unang pagkakataon, may nagpakita ng kabaitan sa kanya sa loob ng kumpanya. Hindi niya alam. Isa pala itong malaking bitag. Yan lihim din iplano. Sa isang sulok, nag-uusap sina Veronica at Marco. Sigurado ka ba? Tanong ni Marco. Hindi siya dapat manalo, sagot ni Veronica. Kapag bumagsak siya ngayon tapos na ang laban. Lend's presentation. Nagsimula ang meeting. Lahat ay nakatingin kay Maria. Huminga siya ng malalim. At ngayon sisimulan ko na po. Malinaw ang kanyang boses. Maayos ang kanyang presentation. Unti-unting humanga ang mga tao. Magaling siya, Ri. Hindi ko inaasahan. Ngumiti si Carlos. Yan ang Maria na kilala ko. Pagbagsak. Pero biglang, nag-error ang screen. Nawala ang kanyang files. Ano nangyari? Nagpanik si Maria. Sinubukan niyang ayusin. Pero hindi gumagana. Biglang may lumabas na maling data sa screen. Miss, ano ito? Naguluhan ang mga investors. Hindi ito ang presentation ko di. Pero huli na ang lahat. Public humiliation. Nagbulungan ang mga tao. Hindi siya handa di. Sayang ang oras di. Unti-unting umalis ang mga investors. Parang gumuho ang mundo ni Maria. Emotional breakdown. Pagkatapos ng meeting, tumakbo si Maria palabas. Hindi niya napigilan ang kanyang iyak. Ginawa ko naman ang lahat di. Bakit ganito? Biglang may nagsalita sa likod niya. At akala mo ba madali lang maging Villanueva? Lumingon siya. Si Veronica. Yens pagharap. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Ngumiti si Veronica. Dahil hindi ka bagay dito. Hindi ko naman inagaw ang lahat. Pero nakuha mo pa rin. Shocking truth. Biglang nagsalita si Veronica. Alam mo ba kung sino talaga ang may kasalanan kung bakit ka itinago? Nanlaki ang mata ni Maria. Ano po ibig niyong sabihin? Ako. Parang tumigil ang mundo. Ikaw? Ako ang nagplano noon. Para mawala ka sa buhay namin. Para ako ang maging tagapagmana. Napaatras si Maria. Hindi. Masakit difi katotohanan. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mapupunta sa probinsya. Hindi ka lalaking mahirap. Napaluha si Maria. Sinira mo ang buhay ko di. Ngumiti si Veronica. At sisirain ko ulit ngayon. Pagbangon. Pero sa pagkakataong ito, hindi umatras si Maria. Pinunasan niya ang kanyang luha. Tama na. Nagulat si Veronica. Hindi mo na ako kayang sirain. Bagong lakas. Lumapit si Carlos. Narinig ko ang lahat. Tahimik si Veronica. Veronica, sapat na. Pero ngumiti siya. Hindi pa tapos ang laban. At umalis siya. Decision anti-Maria. Tumingin si Maria kay Carlos. Hindi na ako matatakot. Handa na akong ipaglaban ang lahat. Ngumiti si Carlos. Kasama mo ako. Cliffhanger. Sa gabi, mag-isa si Maria sa kanyang kwarto. Hawak niya ang tseke. Para sa akin ito iniwan.
At hindi ko ito sasayangin. Pero sa labas, may paparating na mas malaking panganib. At sa susunod, may isang revelasyon na magpapabago sa lahat. Isang pangalan na muling magpapayanig sa kanyang mundo. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Tahimik ang gabi. Mag-isa si Maria sa kanyang kwarto. Hawak niya ang tseke na nagbago ng kanyang buhay. Hindi na ako yung dating Maria di. Hindi na ako mahina di. Sa unang pagkakataon, buo na ang loob niya. Leno, huling hamon. Kinabukasan. May emergency meeting sa kumpanya. Lahat ng board members ay naroon. Kasama si Veronica at si Marco. Tumingin si Maria sa kanila. Hindi na siya natatakot. Yan ebidensya. Tumayo si Maria sa harap. May sasabihin ako sa inyong lahat. Tahimik ang buong kwarto. Kahapon sinubukan akong pabagsakin. Nagtinginan ang lahat. Pero ngayon ako naman ang magsasalita ng katotohanan. Inilabas niya ang isang EXD. Nagulat si Veronica. Ano yan? Paglalantad. Pinlay ang video. Makikita doon. Si Veronica at Marco nag-uusap tungkol sa kanilang plano. Sirain siya, di. Para mawala siya sa kumpanya, di. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi totoo yan, sigaw ni Veronica. Pero huli na. Pagtataksil kay Marco. Biglang nagsalita si Marco. Tama siya. Nagulat si Veronica. Marco, ayoko na sa ganitong paraan. Hindi tama ang ginagawa natin. Pagbagsak ng kontrabida. Galit na galit si Veronica. Tinraidor mo ako. Pero tahimik lang si Marco. Pinili kong gawin ang tama. Hustisya. Tumayo ang isang board member. Dahil sa ebidensyang ito, tinanggal ka na sa kumpanya, Veronica. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi. Pero wala na siyang magawa. Dahan-dahan siyang umalis. Talunan. Emotional dahil sandali. Tahimik si Maria. Hindi siya nagsaya. Pero nakaramdam siya ng kapayapaan. Natapos na rin ni. Leno, huling revelasyon. Biglang nagsalita ang matandang babae, Lola. Maria, may isa ka pang dapat malaman. Lumapit siya. Ang tseke ay simula pa lang. Nagulat si Maria. Ano po ibig niyong sabihin? May iniwan pang lihim si Don Alejandro. Yengs pamana. Ibinigay sa kanya ang isang dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ito. Lahat ng ari-arian, lahat ng kumpanya, ay nakapangalan sa iyo. Napaluha siya. Ganito niya ako kamahal. Pagpapatawad. Lumapit si Maria kay Carlos. Salamat ni. Ngumiti si Carlos. Karapat-dapat ka dito. Bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Nagbago ang lahat. Si Maria ay hindi na lang tagapagmana. Isa na siyang tunay na leader. Tinulungan niya ang mahihirap. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Pagbalik sa probinsya. Bumalik siya sa kanyang probinsya. Niyakap niya ang kanyang ina. Nay, nagawa ko po. Napaluha ang kanyang ina. Ipinagmamalaki kita, anak ti. Mensahe ng kwento. Sa harap ng maraming tao. Nagsalita si Maria. Hindi sukatan ang yaman sa pagkatao. Ang tunay na halaga ay nasa puso. Huling linya, powerful ending. At kahit pinahiya ako noon, isang pangalan ang nagbago ng lahat ti. Pero ang tunay na nagpanalo sa akin ay ang lakas ng loob ko. Wakas.